Google exhortation for this. Napakaganda. I was praying for the 1 week kung ano. And then sabi ko, thank God kasi siya yung talagang tumatawag ng mami sa akin. Siya yung aking anak ng FICC. Sila ni Joanna that time, diba? Every time, sabi niya, kasi dali yung nanay ko, si ano mo. And I was really blessed kasi talaga siya yung parang, alam mo yung malayo tayo sa mga anak, tapos may nagtatawag sa yung nanay. Mami, minsan nagpunta kami sa ano, sabi ko, anak mo? Oh. Sa kanila, anak ko talaga siya. Pero anak ko siya sa faith, anak ko siya dito. So thank God. Actually, meron akong ma-share sa kanya. Nabless ako sa kanya kasi one time, pauwi kami last Saturday, no? Sabi niya, ikakasal siya, tapos, alam mo, may hiningi yung nanay ko. Ang ganda-ganda yung hiningi ng kanyang ina sa kanya na pagura niya, parang binayaran niya for 1 year yung hiningi ng nanay niya. Sabi ko, pwede ikaw na lang tunay kong anak. Kasi napakaganda po na tayong mga nanay, ako nagpakasal ako ng anak, tapos na-feel ko yung ako yung nagbigay kasi gusto kong masaya yung anak ko sa kanyang bride. Pero siya, gusto niya maging masaya yung kanyang ina. Parang na-bless ako. And then yung preaching kanina ni Pastor, sabi niya ito yung pinaka-the best natin yung nanay. So parang, wow, ibang-iba. Kaya sabi ko sa kanya, pag dumating ang nanay mo at talagang yung wedding mo, kunin mo yung blessing ng isang ina. Kunin mo yung kamay niya, i-bless mo ako. Bakit? Kasi diba Isaac, diba yung blessing si Jacob, iba din yung blessing niya sa kanyang kay Jacob kay Esau. Bakit magkaiba? Pwede mo namang sabihin na the same prayer. Pero iba yung bless niya kay Jacob, iba yung bless niya kay Esau. So sabi ko sa kanya, kung yung blessing, iba yung blessing ng isang ina. And then later on, you will become a mother. No, later, pagka ikinasal siya. Meron po akong ma-share dito about yung 4 na bagay. Alam niya na ito. Yung number 1 po dito is the engagement ring. Alam niyo na, diba? Engagement ring, thank God, kasi nung nag-propose si Randolph, no? Nandun kami sa may bundok, talagang witness talaga kami. Ang dami namin, sino ka-witness na nandun tayo? Nandun tayong lahat. Kaming lahat, yung mga pumunta doon. Tapos talagang hindi rin niya alam na surprise din siya doon. Tapos nagbigay ng flower, nagbigay ng ring, nasa pa engagement ring. Alam ko lang. Tuwang-tuwa siya talaga. Sa tuwa niya, palo-palo na. Yung magiging husband, talagang tuwang-tuwa siya. So napakaganda. Ito yung pinaka-the best. Ito yung pinaka-masaya pag binigyan ka ng engagement ring. Talagang kayo ng dalawa, talagang tayo na, wala nang tulay at talagang partner na kayo doon. And then, nakagandahan pa dito, ito yung pinaka-masaya, ito yung pinaka-happy, joyful, and of course, ito yung super in love. Sila na dito, lahat tayo nakaranas na in love. Wala. Amen. Lahat tayo, di ba? Na-in love tayo. Yung nga lang, syempre yung iba, parang wala pa ng engagement ring. Siguro, yung iba naman parang nakipusuan pa lang, di ba? Yung iba naman talagang humihingi pa kay Lord. Pero lahat tayo nakaranas ng ma-in love. And then the second po dito, ito yung wedding ring. Soon, meron na siyang wedding ring. Di ba kasi kakasal na siya. Kaya tayo nandito, nag-celebrate tayo kasi bilang isang single siya. From Miss to Mrs. na siya. So, napakasarap ba yun? Pwede ka na ba? Pwede ko. Pwede ka pa. Hindi o hindi. Or hindi. Yes or Lagot yes kasi. or no. Dapat diba? Hindi o hindi. Oo. Oo. Oo lang, oo. Actually, sabi nga dito, to become one. Yung dalawang tao na pinagsama ng Diyos, ang tingin niya is iisa na yan sa Panginoon. Dalawa kayo, parang siya ako yung husband niya, parang dalawa, parang kami. Pero pag humarap na kami sa Panginoon, kami ngayon ay isa. To become one. So, titingnan kami ng Panginoon na bilang isa. Kung ano yung desisyon niya, ang desisyon ko, kailangan iisa na yan. Iisa na tayo sa Panginoon. Kasi yun ang sabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Bakit na paghihiwalay? Kasi because maraming dahilan, di ba? Bakit naghihiwalay? Kasi imagine niyo dito yung stranger na iba yung pagkatao niya, iba yung pagkatao din ng husband niya, pinagsama mo yan. Meron yung ayaw ko, meron yung gusto ko, dito niya makikita,
ay, ganito pala siya. Ay, dito pala siya matulog. Ay, malikot pala siya matulog. Ay, naghihilig pala ako makatulog. So, lalabas yung pagkatao. Pero dito din masusubukan yung talagang samahan ng bawat isa. Diyan na yung lalabas. At diyan na rin yung sabi niya dito na God knows you more and your desire and future. So, alam ng Panginoon, nung magkasama pa kami sa IC noon, alam ng Panginoon kung ano yung desire niya. And then later on, nakitaan ko, may boyfriend na siya. Later on, meron na siya engagement ring. And then after that, next year, papakasal ako, sabi niya. And then it comes, ito na nga yung year na siya ay magpapakasal. Alam po ba natin na ang husband, sabi po niya dito sa Ephesians 5:21 to 23, actually yun sa Ephesians 5:20. Meron po ba tayo sa 5, Ephesians 5:21-23, kung sino po yung pwedeng magbasa para sa ating lahat. Namiss ko Sister Diane. Ephesians 5:21 hanggang 33 po siya. Dito makikita po natin dito yung sabi niya dito is habang tinitingnan ni Sister Diane, sabi niya, husband is the head of the family. Tama po ba? O ang babae ang head of the family? Sino kayong head of the family? Of course, the husband. No matter what po, kahit ikaw yung matalino, kahit ikaw yung pinakamalaki ang sahod mo, you always submit to yourself sa husband mo, at ang husband pa rin ang the best. Siya pa rin yung talagang pinaka-head natin. Ate Dayan. So, basa. Yan. Ephesians chapter 5 verses 21 to 33. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church, for we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Amen. So, thank you, Sister Yan. So, dito ang sabi niya is the husband is the head of the family. Husband must be love the wife. And then, sabi pa niya dito is gaya ng pag-ibig ni Kristo. Si Jesus Christ talaga yung head of the family. And then, tayo nga, yung bride, siya pa rin yung darating muli at kukunin niya tayo. Isipin natin na lagi tayo yung bride. Ano ba yung bride? Kailangan malinis. Kailangan, bakit pinagsusuot ng white? Kasi kailangan pure heart po siya. Kailangan malinis po siya sa harapan ng Panginoon, malinis siya sa harapan ng kanyang asawa. Hindi natin pag-usapan dito yung nakaraan o whatsoever yun. Ang pag-usapan natin dito is yung heart. Ano ba yung puso mo talaga na pure ka sa harapan ng Diyos at pure ka sa harapan ng asawa mo at pag-iisahin kayo ng ating Panginoon. At ang sabi nga niya dito, na kailangan yung iiwan ng lalaki yung kanyang ama't ina at kukunin niya at magsasama nitong mag-asawa. Mostly sa atin is kukunin ng lalaki yung kanyang asawa at titira dun sa bahay ng biyenan. Di ba? Maraming ganon. So mas mahirap din yun. Pero kagandahan pa dito, sabi niya, ang lalaki minamahal niya yung sarili niya. So yung wife niya kailangan din na mahalin niya yung kanyang asawa o yung husband mahalin niya yung kanyang asawa gaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Sino dito yung hindi nagmamahal sa sarili natin? Wala, di ba? Minamahal po natin yung sarili natin na dapat kung gaano natin minamahal, binibihisan, ganun din ang ituring ng isang asawa sa kanyang papapangasawa. And then, ang sabi pa niya dito sa Colossians 3:18-19 na dapat ang asawang lalaki hindi sinasaktan ang babae. Mahirap yung sinasaktan po niya. Di ba may mga battered wife o battered husband, may mga ganun, dapat hindi po ganun. And then sabi pa niya dito, yung mga wife naman, ang sabi niya dito is pasakop kayo sa inyong asawa.
It means, ibig sabihin nito is kailangan na magpa-submit tayo sa ating asawa. Yun nga sabi ko kanina, kahit ano po yung natapos natin, kailangan magpa-submit po tayo sa atin. Dahil yan po, ang unang binless talaga ng Panginoon is yung mga husband. And then tayong mga kababaihan, tayong mga wife. And then ang kagandahan pa dito, meron akong halimbawa dito is yung si Sarah, di ba si Sarah at si Abraham, tinawag niya yung kanyang husband, si Abraham ng Lord. Ano po ba yung small capital Lord na ibig sabihin niyan, ito yung Lord ko, ito yung master ko, ito yung susundan ko, ito yung susundin ko. Bakit? Kasi Lord niya, hindi lang niya asawa, ito rin ay Lord niya. Ito rin ay talagang nirerespeto niya. Ganon din yung dapat gawin natin sa asawa natin o sa mga husband natin na irespeto po natin. Alam niyo, na-bless po ako sa Pilipinas, yung isang pastor na mentor ko yung dalawa. Alam mo, pag nagsasama sila, nag-uusap sila, talagang very sweet sila, ito yung pastor ko. Sabi niya, hindi lang siya yung asawa ko, yung pastor, kundi siya din yung pastor ko. Parang, wow, sabi kong gano'n. Kasi sa atin, ay pastor, di ba? Di ba si Pastor Ruben, napakabata, pero nirespeto natin siya, tinatawag natin yung pastor, kasi siya yung talagang tinalaga ng ating Panginoon. At yung husband natin din dapat is irespeto din po natin sila. Tawagin po natin sila, kung pastor siya, ay pastor. Pastor tayo sa labas. Yung, siguro kung engineer ka, engineer. Parang engineer. Yung proud ka sa yung mapapangasawa. At wag po tayo maging gano'n lang yung asawa ko. Marami din ako nakita na pag mas mataas sila is talagang dinadaw nila yung asawa nila. Pero hindi po, no matter what, talagang sa hirap at ginhawa, kailangan po magsama yung mag-asawa. And then yung number 3, alam niyo na ano yun, yung suffering. Diba? Engagement ring, wedding ring, and the third is Suffering. Ring Dito din na pala yun. papasok ang suffering. Ang suffering dito, kasi mas mahirap dahil nagkakabanggaan na yung dalawa. Gusto ko dito pumunta, hindi. Gusto ko ito, yung damit mo, yung ganito, yung pagkain. Dito na ngayon nagkakakilanlan yung dalawang tao. Dito na ngayon sila bumubuo ng isang pamilya. Dito na ngayon na dapat ganito ang gagawin ko, dapat ganito. Dapat nandoon na talaga yung anong tawag doon, yung parang adjustment ng bawat isa. Kasi bakit both of them are strangers. Hindi sila magkakilala na nagkakilala na pinagtagpo ng Panginoon. Kailangan po na malaman nila yung bawat isa, ano yung pinakaayaw niya, ano yung gusto mo. Ang pinaka-the best po dito is wag po natin tignan yung ating mga asawa na yung hindi maganda sa kanya. Hindi ka magandang matulog, hindi ka magandang kumain, hindi ka ganito. Wag po kasi every time, yan po yung binabanggit natin sa kanya, nagiging negative. And then the husband ganito, or the wife maging aga-aga ng ganito. But look to it, yung pinaka-the best, o tignan natin yung pinaka-maganda sa husband natin. Halimbawa, ay, ganito ka pala kumain. Mas maganda siguro kung ganito ka kumain. Diba? Hindi mo kumakain siya is, ganito ka pala matulog, dapat ganito. Never na never po natin sabihin sa kanya yung mga negative. Although meron yan, pero mas maganda in a nice way mong sabihin. Never na count yung mga bad o yung mga negative sa inyong mga asawa. Kung hindi, tignan natin yung pinakamaganda. Lagi natin sabihin, napakaganda ni ganito maganda. Alam niyo yung asawa niyo, maano pa ngayon, ganito ba talaga? Sige, di ba? Pero pag sinabi mo yung negative, masasaktan ka. Ganito pala ako. Masasaktan siya, dala-dala niya na yun. So, kailangan po, never na never po natin sabihin yung mga hindi magaganda sa kanya. Don't look, sabi niya, wag natin tignan yung mga like, yung mga hindi magaganda sa kanya. And then, try to understand po natin yung ating mga asawa. Understand mo siya, bakit kaya ganito siya. Maaaring nung lumaki siya, is talagang gano'n na siya, di ba? Tapos kailangan i-understand mo siya, and then talagang hindi mo siya pwedeng baguhin ang Panginoon na magpapabago sa kanya. Just to pray. Kasi bakit? Isa na kayo eh. Yung sakit mo, sakit niya na. Yung pinaghihirapan niya, hindi, yung asawa ko ganito, hindi. Pag may sinabi sila, Mrs. ganito, parang sabihin mo, akin yun, ako yun eh. Kasi bakit pinag-isa na kayo ng ating Panginoon. And then after that, di ba, kayo din po ay nagtatry na talaga, nagbibuild na kayo ng magiging happy family or happy, yung masayang pamilya. Siyempre gusto niya rin magkaanak soon, kailangan binibuild nyo na at yun na rin yung mga maganda ipapamana nyo sa inyong mga anak. Someday na, ganito yung daddy ko, ganito yung nanay ko, napakasarap yung gano'n, no?
na makikita mo talaga yung pamilya, bakit nagsimula kayo kasi sa isa't isa. Ngayon kung meron mong misunderstanding, normal yon, is don't let the sun na talagang galit ka. So, doon ka sa kabilang kwarto dito, huwag pong gano'n. Never na never, kahit magkaaway, mag-asawa, huwag kayo maghihiwalay ng kwarto. Kaya nga may kwarto kayo doon. Kwarto ng isang mag-asawa is a sanctified, talagang blessed po yan. Pinabless ng Panginoon, kaya dapat kayo lang yung nandoon. Never na tatalikuran mo yung asawa mo. Normal talaga yun, pero kailangan wag po nating hayaan na yung sana lumubog na nandun yung galit mo. Hingi ka kagad ng tawad o sabihin mo na sorry, ganito yan, kasi ayos po natin. And then of course, dito sabi niya, yung number 4, may number 4 po ba? Suffering. Wala. Meron po. Ano? Okay, ulitin ko. Yung number 1 is Engagement ring, Number 2 is wedding ring, and then number 3 is suffering. The 4th is covering. Covering. The covering. May Covering. Covering. Covering siya. Covering. Covering, it means love. Covering with God's favor. Yung mag-asawa, nandun ang favor ng Panginoon. Covering with God's grace. And then covering with God's blessing. And then of course, yung covering with the blood of Jesus Christ. Tandaan po natin na 2 person become 1 plus Jesus. Ulitin ko ulit, yung dalawang tao na hindi magkakilala, pinagkilala ng Panginoon at nung sila ay ikinasal, naging isa po sila. Kaya titignan ka ng Panginoon na iisa. Iisa ka na. Plus, si Jesus Christ. So, naging dalawa kayo. Huwag mong sabihin na, iisa ko lang, I'm lonely, gaganito. O, hindi po, hindi ka nag-iisa. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Hindi ka iwanan ng Panginoon. Niwan man, I share this, niwan man ako ng asawa, pero kagandahan, kasama ko ang Panginoon. Never na never po niya ako iniwan. Yan ang promise niya sa Hebrew na I will never leave you, nor forsake you, for I am with you. Amen. Never na never. Kaya wag po tayong normal sa ating mga babae na pagka nagkakaroon tayo ng emotion na, ang sakit naman, ginanito niya ako, ganyan, di ba? Talagang feel mo para ka iniwan, parang feel mo na talagang nag-iisa ka, hindi ko. Kasama po natin ang Panginoon doon. And then, tandaan po natin dito na ang Panginoon pa rin ang magkasama. Kumbaga, ito yung cross po na ganyan. I-demo ko, ito si Simon, nagkakasal siya po yung husband niya. Nandyan po yung cross, nandyan ang Panginoon. Pag kaming dalawa pong ganyan at nakahawak kami lagi sa Panginoon, no matter what, hindi po kami bibigay. Kasi bakit nandyan ang Panginoon, kasama namin siya. Kami ay iisa, plus ang Panginoon. Once na bumibitaw ako, maaaring minsan dumataw sa pagsubok na bumibitaw ako, ang Panginoon di kanya bibitawan. Sabi niya, anak, kailangan lapitan mo siya, hahawakan mo ulit. Minsan, ang Panginoon di kami bibitawan, ikaw yung bumibitaw sa Panginoon. Pag bumibitaw ka sa Panginoon, nandyan yung asawa mo pa rin na nakakapit pa rin siya sa Panginoon. So, lagi itong tatlong itong dalawang ito, lagi nakahandle sa Panginoon. Never na never po tayong umalis sa presensya ng Panginoon kasi nandun ang Panginoon. Kaya nga tayo nagpapakasal, the blessing of God ay nandoon. Kaya nga, di ba, yung mga hindi kasal, para hindi pakasal kayo kahit anong religion, kahit anong nandun ang blessing kasi ng Panginoon sa mga ikinasal, nandun yung basbas ng Panginoon. Kasi kakaiba yun, yung pinagpapala ng ating Panginoon. So, no matter what, testimony o bawat sa atin man, na pag dumating tayo, tandaan natin na tayo ang bride, ang Panginoon pa rin yung head. Siya pa rin po yung nandyan. And of course, dito, makikita po natin na marami ang nagre-renew ng vow. Sino po dito yung 25 years na kasal? Parang ako lang. Okay, dito pumapasok yung renewal of vow natin. Nag-celebrate tayo ng 25 years. Ano ba yung 25 years? Silver. And then 50 is the golden, di ba? Bakit nagre-renew ka? Kasi gusto mo kayo pa rin. Amen. Gusto mo na talagang, gusto mo na nagsasama pa rin kayo kahit matanda na, kahit wala ng ngipin, kahit ubud-ubud na kayo pa rin. Nabibless po ako sa ganun. Sabi ko nga, kung pwede lang ibalik ko yung nakaraan or God will give me a chance, why not? Especially now, nung nalaman ko yung mga ganito na kung talagang siguro talagang hindi mo hiwalayan yung asawa mo, di ba? Kaso, ito na, wala tayo. May plan na iba ang Panginoon for that. So, tandaan po natin na ang Panginoon pa rin siya, tapos tayo po ay pinagsama na. Saan natin cellphone? Tayo po ay isa. Picture. And then, sabi nga nung pare o nung pastor o sino man, sabi niya, sa hirap at ginhawa, magsasama kayo. Ito yung bawat. Tandaan po natin. Diba sabi ng pastor, sa hirap at ginhawa, magsasama kayo. Bakit ikaw ginhawa? Ako yung hirap. Diba kailangan wala pong ganon. And then, of course, wag po tayong bibitaw. Never na never po tayong bibitaw. No matter what, kasi kayo pinagsama ng ating Panginoon. At tandaan po natin ito yung pinakamaganda. Marriage is a partnership with God.
ang isang kasal po ay ito ay partnership. Parang isang company na meron siyang partner. Na meron siyang partnership. Yung may isang company na magkaiba yung personality, magkaiba yung boss mo, pero about that company, iisa yung kanilang motibo. Ano yung motibo nila? To raise yung company, to promote, lumaki, kumita, lahat yun. Iisa yung company nyo. So, ang marriage din po is a partnership with God. Kayong dalawa ay pinagpala at naging partnership nyo ang Panginoon. So, ang kagandahan po dito, pag pinag-partner kayo ng Panginoon dito, is walang makakapaghiwalay sa inyo. Never kayo, na hindi kayo, yung i-bless kayo lagi ng Panginoon for this. Kasi bakit partner po kayo? And then sabi pa niya dito is, kung partner ka ng God, gusto niya, sabi niya, why? Sabi niya, bakit ito yung, bakit, ang ibig sabihin dito, bakit na pinagsasama o bakit yung partnership na nandoon ang ating Panginoong Diyos? Bakit na inaalaw niya yung pinagsama tapos nandoon ang Panginoon? Pwede namang wala ang Panginoon, di ba? Maraming mga unbeliever or maaring hindi Christian pero nagpapakasal sila, pero nandun pa rin yung basbas ng Panginoon. Kasi yan po yung makita natin sa binasa kanina sa verse 21 na sabi niya, pasakop kayo sa isa't isa, tandaan, sabi niya, ng inyong paggalang kay Kristo. So it means ginagalang po natin ang Panginoong Jesus, kaya dapat po na tayo ay nagpapasakop tayo sa ating Panginoong Jesus. And then of course, kailangan po na sumunod tayo sa utos ng Diyos. So yung company nga, meron siyang partnership, sumasang-ayon siya, whatever yung rules o decision niya ng company to promote, ganun din po ang mag-asawa. Na partnership natin ang Panginoon, ano man po yung sabihin ng Panginoon, kailangan po is nag-uulay tayo sa Kanya. O anak, bawal yung ganyan, o anak, huwag ka nang titingin sa ganyan, o anak, huwag na yan, o nagiging close ka kay ganito. So marami, nandiyan ang Holy Spirit na mag-lead po sa atin. And then meron po, dito po ako magtatapos, napakaganda po nung isang songs na sabi niya dito is, You, Me, and Jesus. Pwede po ba natin? I play yun nga pala, YouTube. Sa YouTube. Si You, Me, and Jesus. Airborne North ang ano niya. Napakaganda dito. Tandaan po natin. Kahit sa mag-asawa, tandaan po natin. You, Cellphone? sabi mo sa asawa mo, You, Me, and Jesus. Plus Jesus po yan. Diba? You, Me, and Jesus. Lagi po nasa center ang ating Panginoon. Okay, isa. Ang ganda po ng kanta ito. Sabi niya dito is, hand in hand on the knees, nothing between us, you and me and Jesus. So every time dumarating yung pagproblema, dumarating yung mga pagsubok, hands to hands po sila ng kanyang asawa, nag-kneel down sa ating Panginoon, at sabi niya, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin dito si Jesus Christ. And after that po, mag-pray po tayo. Yes. Search. You, me, and Jesus. You, me, and Jesus. Harbor. Shortcut eh. Oh. You, me, and Jesus. Face. Me. You, tapos me, nakalagay. M. E. Ako po may spelling pa Space. naman. Napakaganda. N. Ayun na. Yumi. Yun. Ayun. You, me, and Jesus. Yung kay... Loading. Dalawa yun kay Arbor, no? Yan. Yan. Ito po? Yes. Pakinggan po natin. Napakaganda. Ang ganda ng lyrics niya. Ulitin ko, sabi niya, hand in hand on our knees, nothing between us. You, me, and Jesus. Wow, ang ganda ng lyrics. Nawala. Oh, isa na. Wait lang. Ayun na yan. Ah. Ganyan ang gagawin mo.